Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Sa loob ng studio, tayo magba-broadcast ngayon. Hindi ako makamasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo na di tulad ng pakaraniwang ginagawa natin. Pupunta ako ng Kuwait, Lebanon, Syria, Saudi Arabia, Qatar, Canada, kung saan-saan sa lupalop ng daigdig. Sa pagkakataon ito mga ka-Pilipino, bago ako magtungo sa ating kakausapin ngayon na pwede ko may pagmalaki na isang Pilipino na narito sa Amerika, nais ko muna patunayan sa inyo na tayo po ay nasa loob ng Facebook. At tayo ay papasok sa fan page na utusa.tv. Itatype lamang natin ang www.utusa.tv. Ilagay ko rito is now live with Edith Fuentes. Yan. Nalagay natin yan, ha? At ito, itatanggalin natin yon. At ipopost ko yung isinulat ko, mga ka-Pilipino, no? At pupunta tayo doon sa another box. Then, i-click ko ngayon ito ang www.utusa.tv. Mga ka-Pilipino, tayo po ay nasa loob na ng Facebook. Ayan, mga ka-Pilipino, nakikita ninyo, nasa screen ng inyong computer na unti-unti makikita ninyong kagandahan lalaki ni Calpito. Palakas loob lang ngayon. Kayo naman hindi na kayo natuto kay Calpito eh. Pambihira kayo. Ayan, sabi ko na sa inyo eh. So we are now inside your Facebook. At ang kinaroroonan nating Facebook ngayon ay sa loob mismo ng fan page ng utusa.tv. Dahil sa ako ay nakablock, alam naman ninyo si Calpito marami kasing mga naglalambing sa akin, siguro hindi ko napagbigay, blinak ako. Nakablock pa ako ng 10 days. Kaya hindi ako makapag-add ng kaibigan, ng friend, kaya inad pa lang ako kanina ni Edith Fuentes. Kaya mamaya, kapag ka nag-confirm na ako, lilipat tayo doon sa loob ng kanyang Facebook. Mga ka-Pilipino, isang karangalan na ating pong makakaugnay ngayon, isang matagumpay. Kahapon ay naka-interview tayo ng mga matatagumpay na Pilipino, ng mga OFW, yung nasa Kuwait. Nasa loob lamang ng 2 taon, bilang OFW ay 5 malalaking negosyo ang kanyang napundar. Ngayon mga ka-Pilipino, aalamin natin ang aking bisita kung bakit siya isang natatanging Pilipina na narito sa Amerika. Wala iba kundi si Edith Fuentes. Isang karangalan. Magandang hapon po. Batiin po ninyo ang ipinakita ko sa inyo kung ilan ang nanonood sa Glendale, California na 2,192 to be exact. Maliit yun. Kung bibilangin natin sa milyon. Pero yan ay segment lamang ng mga nanonood Glendale, California. Magandang hapon po sa lahat ng kababayan sa Glendale, California, USA. At saka 62 countries na nanonood ngayon sa atin ng mga OFWs. Natutuwa po ako, nandito ako ngayon. Karangalan din po namin na kayo po ay nagtungo sa aming Bahay Kubong Studio. Nakita naman po ninyo, para at least alam ng ating mga taga-panood na kami ay kapitbahay ng mga giant stations. Nakita po ninyo, kapitbahay namin ang DreamWorks ni Steven Spielberg, ang Channel 7, ang isa sa mga #1 station ng TV dito sa Los Angeles. Ako nag-approve ng mga yan. Wow! Malalaman yan natin mamaya. Okay. At saka yung properties ng Disney. Nandiyan ang mga building nila. Engineering. Engineering, yung mga artists nila. Wow! At ang building ni Calpito, mga Pilipino, ang pinaka-paborito. So, tayo magtungo rito sa ating dahilan kung bakit kayo po ay niyaya ng ating impilan dito. Kayo po ay saan nang galing sa Pilipinas?
Native po kami ng Bulacan at saka Nueva Ecija. So, ang parents ko are originally from Bulacan. Tapos nag-move sila sa Nueva Ecija. Saan sa Nueva Ecija? Talavera, Nueva Ecija. Ayun. Pero ang mga roots ng family namin talaga, Manikis at saka Texon from Bulacan. Aba, puro mga writers yan Manikis, at saka Texon, saka Fuentes. Ay, puro mga manunulat ng mga yan, mga composer. Mula sa Pilipinas, kayo ay nagtungo sa Amerika. Ilang taon na po kayo rito? Since 1975, so 37 years. Ba, nauna kayo ng ilang taon sa akin, ano? 7 taon? Mas madami na akong taon dito sa Amerika kesa sa Pilipinas. Kasi karamihan sa kanila, sa mga nagsasabi, half of my life. Yung pala, more than half of my life na nandito. Dito na kayo nag-aaral? Nagtapos na pag-aaral o sa Pilipinas? Nagtapos ako sa University of Santo Tomas, College of Architecture and Fine Arts. Registered architect ako sa Philippines. Dito, registered general building contractor ako, both sa Florida tsaka California. And then, to further my studies, nag-aral ako ng Master of Public Administration sa Florida. Nag-aral din ako ng Master of Planning and Development Studies sa USC. Wow! Trojan. And then, nag-take ako ng mga graduate school special programs from Harvard University. So. Hindi ko na ma-trace yun, Kailangan po mga Ivy League yan, Kailangan competitive tayo. Otherwise, hindi tayo uusod dito. Unti-unti kong pupuntahan yun. Dahil, alam ninyo, ang bahagda ng buhay, nagsisimula tayo sa unang baitang. Paunti-unti, then to bring up the real classification of our ambition, ay kinakailangan alamin natin ang bahagdan yan. So, sinisimulan ko sa ganung paraan dahil alam po ninyo, ang mga taga-panood natin ngayon mga OFWs, okay, masasabi ko na 95% ang mga taga-panood natin ay OFWs. Mga kababayan. 5% ang mga expats na narito ngayon sa Amerika. Okay. Ngayon, kaya ako binibigyan ng diin ang inyong karanasan dahil magiging inspirasyon ito ng ating mga OFWs. Maraming salamat. Okay. So, sa loob ng iyong pananatili dito nung ikaw ay dumating, ang una mong trabaho ba dito ay agad na natutunan mo yung field, natuntunan mo? Nag-umpisa ako na draftsman lang. Draftsperson. Dahil nga ang background ko, architecture. Draftsperson ako sa isang engineering firm. Pagkatapos noon, napunta na ako sa city government. I started at the lowest zoning clerk. Clerical lang. Okay. Clerical position. That was 1976. Alright. 1975 ako sa engineering firm muna. Tapos 76, city clerk. Zoning clerk. And then I worked my way up na naging department director ako. Okay. Pupunta tayo doon. Dahil gusto ko na masundan dahil yung mga inspired na mga kapilipino natin, mga ka-OFW, ay mga naghahanap yan ng kung paano pag-uwi nila sa Pilipinas ay makatulong sa pag-unlad ng ating bansa Pilipinas dahil hindi naman sila mananatili as OFW sa ibang bansa. Kaya itong mga pag-uusap natin katulad nito ay napakaganda para sa kanila. Ngayon, nagsimula kayo from the bottom. Paano nyo natuntunan yan? Nag-exam ba kayo? Nag-apply ba kayo? Dahil ang alam ko dyan sa mga government dito, positions ay mayroon kayong examination muna. Civil service. Actually, nung dumating ako dito nga, dahil nasa engineering company ako,
hindi ako masyadong masaya dahil background ko talaga, architecture. Gusto ko talagang makatrabaho at makasama sa trabaho mga arkitekto, designers. So, habang nandun ako sa engineering firm, every single day, tingin ako ng tingin ng dyaryo. Classified ads. Tapos, pag uwi ko ng bahay, tawag sa mga nakilala ko kung may mga leads. Hanggang isang araw, nakita ko may opening sa City of Coral Gables, Florida. Nakalagay doon, zoning clerk, will be giving out information sa architects, residents, business owners. Sabi ko, wow, parang itong gusto ko. Pero naka-base ka sa LA? Coral Gables, Florida. Nandun ka. Yun ang una mong napuntahan. Nung dumating ako, sa New York muna ako. For a few months, walang trabaho. And then, yung parents ko nasa Connecticut, mas slower naman doon. Kaya, after a few months, sabi ko, tingnan ko kung saan medyo may mga construction work So, tinawagan ko yung kaibigan ko sa Florida. Sabi niya, mag-move ka dito sa Florida. Nagbo-boom ngayon ang Florida. 75 yun eh. So, lumipat kami. Ako at saka yung sister ko sa Florida. Nurse naman siya. Kaya lang gusto na raw niya umalis sa New York. So, nag-move kami ng Florida. For about 6 to 7 months, wala akong trabaho. Jobless. Wow. So, nagstay ako sa bahay, tagalaba, tagaluto, tagalinis, do sa sister ko, tsaka dun sa kaibigan kong nurse, habang naghahanap ako ng trabaho. And then, after that nga, tinawagan ako for interview nung engineering firm. Habang nasa engineering firm naman ako, I did not stop. Hanap pa rin ako ng hanap ng trabaho sa newspaper nga at saka sa mga kaibigan ko. Hanggang nakita ko yung sa Coral Gables, Florida. Nung tumawag ako sa personnel department, tsaka ito nga yung paniniwala ko na being at the right place at the right time at saka kung ano man ang gusto ng God sa'yo. Pagtawag ko, ang sabi ng personnel, luma na raw yung ad na yun, no? Hindi yung dyaryo. Luma na yung ad, hindi nila natanggal. Pero kasi sabi niya, last week pa daw yung deadline for filing an application. Pero sabi niya, wait a minute, pinut on hold ako. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang ganda ng swerte ko. Timing. Pag put on hold niya, pagbalik niya, sabi niya, may isang naka-schedule for interview na nag-cancel. Tapos sabi niya kagad sa akin, what's your background? Sabi ko, I'm an architect in the Philippines at saka nagtatrabaho ko ngayon sa engineering firm. Sabi niya, can you make it? Today, to fill out the application form. Oh my God. Agad. Nagpaalam ako sa boss ko, sabi ko, may toothache ako. I have to go see my dentist. Yan ang white lies. So, I went there, nag-fill out ako ng application form. Sabi niya, qualified ako, dahilan nga sa can you bring a copy of your diploma? Sabi ko, anytime, sabi ko. So, binalik ko yon. So, in-schedule ako for interview the following week. Nag-number 1 ako. Wow! So, nung in-offer sa akin yung job, in-admit ko na dun sa boss ko na nag-white lie ako. Sabi ko, I really went for an interview. Pero sabi ko, yun ang job na gusto ko. Dahil I'll be working with architects, designers, ganun. Tapos sabi niya, bigyan ka namin ng increase. Don't forget, 1976 to. Sabi niya, I'll give you $1 increase per hour if you stay. Ganon niya ako kagusto. Kaya lang sabi ko, hindi ako talaga happy. Samantalang yung pupuntahan ko, nag-take pa ako ng 50 cents cut sa salary. Mapunta lang ako sa gusto ko. So you lost $50. I know. Including the offer. I know. So that's how I got started with city government. 1976 pa lang nasa city government na ako. And then, tuloy-tuloy na. The following year, nag-resign yung isa naming zoning technician. Pumasok ako doon sa position. It was 2 steps higher than a clerk. Okay.
And then, 76 yan. 1979, nag-resign yung assistant director ng department namin. Ako lang din ang may... may qualification, qualified. Kaya yung director namin, in-appoint na naman ako as assistant director. Dami nga nagalit, pero what can they do? Tingin nila Asian, na Pilipina, na babae. Alam mo naman ang building trade, very male-dominated. Kaya in-appoint niya ako. Nung 1979 yan, ano? Kaya assistant director na ako. I was 29 years old. Alright, wow. 1983. Umalis yung boss ko to go back to school. So I applied for the position. I went through interview, panel interview, written exam, and all that. Kalaban ko mga building inspector, assistant ganito, ibang director from another city. Ang nangyari, nag-number 1 ulit ako. Kaya, sabi ko nga sa iyo, at the right place at the right time, talagang, at saka dasal, 1983. Hindi. Nakikita ko naman na hindi nga malapad ang noo mo, pero malaki ang ulo mo. 1983, department director na ako. At age 33. Wow. Yun yung, at saka ito pa ang isang sasabihin sa'yo, and I'm very proud to say this. Sinulatan ko ang mother ko. Nasa Connecticut siya. Ang sabi ko, nanay, sabi ko, alam ko hindi kami masyadong nagpe-pay attention sa pagbinigay niyo sa aming pag-aaral, education. Naninindig ng balahibo. I know, ha? Nagsisimula na. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, I just want you to know na at age 33 ngayon, naging department director ako. At lahat ito utang ko sa inyo ng daddy. Nagpasalamat ako. And then my sister called, yung oldest sister ko sa Connecticut, doktor naman yon. Okay. Sabi niya, "Ne, ano ba isinulat mo sa nanay? Nakatanggap ng card sa'yo kanina. Buong araw, umiiyak." Sabi ko, "What happened?" Sabi niya, "Ewan ko, basta hawak yung card daw, umiiyak." Sabi ko, "Ate, nagpasalamat lang naman ako sa lahat ng ginawa nila, ng daddy, sa ating lahat. 5 kami magkakapatid, puro babae. Wow. Ako youngest." Tapos sabi ng ate ko, kaya naman pala umiiyak eh. Sabi ko, well, na-feel ko lang at that moment, gusto kong magpasalamat sa kanila. Kaya sinulat ko. And then, 1983, 84, 85, 86, nag-open ang... Nandito na ako noon sa Amerika. Nandito na ako noon. Nasa Florida pa rin ako. Nag-open ang Building and Zoning Director's position for the City of Miami. Okay. Ito na ang biggest city sa Florida in terms of population. 500,000 na kami noon eh. Ano pa lang yun, 86. So, yung secretary ko naman, tandang-tanda ko yon, si Doris Esposito. Sabi niya, "Edith, 10 years ka na dito." Kasi 76 to 86, di ba? Alright, okay. 10 years ka na dito sa Coral Gables. Maybe it's time for you to move on to a bigger city. Ang sabi ko naman, "Doris," sabi ko, "are you crazy? Napakaliit ng Glendale, ng Coral Gables compared sa Miami. Susubo mo ako doon." Sabi niya, "But I know you can do it." Okay. So, ang ginawa niya, nung Friday, one Friday, nilagay niya sa desk ko, sabi niya, "Edith, in-update ko na yung resume mo. Reviewin mo over the weekend, and then let me know Monday, may cover letter ka na. Let me know Monday kung anong decision mo." So, iniwan ko lang sa office. Hindi ko pa dinala sa bahay. Pero over the weekend, inisip ko, well, why not? I have nothing to lose, di ba? At saka ang prestige ng being the head of one of the biggest departments sa City of Miami. So, nung Monday, sabi ko sa kanya, "Okay, Doris, let me sign the cover letter." Sinign ko. Tapos sabi niya, "Okay, I cleared your appointment for lunch. You have to go deliver it personally kasi last day today to file the application." Sabi ko, "Oh my God, Doris, are you sure?" Sabi niya, "Yeah, go."
So, punta ko. Sabi niya, ipatanggap mo sa personnel, ipa-stamp mo, get a copy. So, ginawa ko. Nung after about a month, lumabas yung sa newspaper ng Miami Herald. List of qualified candidates for Building and Zoning Department, City of Miami. Wala yung name ko. Okay. Tapos sabi ni Doris, something's wrong, sabi niya. Yung pala, 2 sets, yung list. The next day, lumabas yung second set ng names. Nandun ako. Kasi nga more than 100 ang nag-apply nationwide. Pero yung top 20 ang kinuha. Doon sa second Yung first list. 10, ang inilabas ngayon, yung second 10, bukas. So, nandun yung name ko. Ayun na. So, I went through the interview process then. Different panels. Yeah, I know. That's how they do it here. Tapos, ang last... Walang palakasan dito yan. Ang last interview ko was with the city manager. And, yun na. May isang tinanong siya sa akin na ako lang daw ang sumagot ng ganon. Natatanda mo kung anong tanong? Parang kung itanong sa akin, pag in-applyan ko yung position. Parang ang tanong niya is something to do with ito yung tama, pero ito yung inuutos sa'yo ng boss mo. Anong gagawin mo? Sabi ko, I have always learned, lalo na tayo mga Pilipino, sabi ko, ang payo ng magulang ko, 2 lang pamimilian mo tama o mali. So, I will do the right thing. Sabi ko, irregardless kung anong inuutos mo. Sabi niya, it will mean your job. Sabi ko, it's okay. Dahil, makakahanap pa naman ng ibang trabaho. So, hindi ako natakot. Sinabi ko yun sa harap niya. Sabi niya, that was the winning speech. Dahil sabi niya, itong taong to, mapagkakatiwalaan ko na, alam ko pala laban. So, nung lumabas yung decision, oh my God, nagkagulo mga Pilipino sa Miami. Talagang, they were so proud na yung head ng isang department na yon, City of Miami pa, Pilipina. Ayun, and then, nag-work ako hanggang 1990 sa City of Miami, Florida. 90 hanggang 93, nag-construction company ako. I wanted to see. Kaya, both sides ako ng fence. Ang construction company, sarili mo? Oo, development company. Kasi nga may general contractor's license naman ako doon. Noong 1992 naman, nag-hit si Hurricane Andrew. Yeah, I know that. Ang life story ko grabe ka Nag-hit. Tinamaan yung bahay ko. Bumagsak. Okay. Pero ang nakakatawa, nag-hit siya ng August 1992. Nung July of 1993, lahat kasi ng mga friends ko nandito sa California. They've been asking me to move here. Sabi ko nga, maganda na ng posisyon ko dito. Pero Edith, you can make twice as much sa California, di ba? Maliit lang yung pasweldo sa Florida. So, July of 92, Kaya nandito lahat talaga labanan. Pinadala ko yung application ko sa City of Glendale. Glendale, San Jose, Beverly Hills. Nagpadala ko. Nagbabaka sakali lang naman ako. Pero yung Glendale talagang may opening. At saka yung San Jose. Ang Beverly Hills, hindi pa sure. August, nag-hit ang Hurricane Andrew. 1992 yun. Oo. 1992. September of 92, bumagsak ang bahay ko. Hindi ako nakatira doon. Nag-move ako sa duplex. Pumupunta lang ako sa bahay paminsan-minsan. Nawalan kami ng tubig, kuryente, name it. Bumalik ang telepono. Ang first ring was City of Glendale. Wow. Tatayo talagang balahibo mo. Tinatawag ako for interview. Sabi ko, oh my God, sabi ko, we just went through a devastation and I'm not sure if I can make it. Parang hindi ako prepared mentally, emotionally, physically. I'm so drained. Makita mo yung bahay mo bumagsak, diba? That's right. So, dinecline ko. Pero ang sabi ng personnel analyst na kausap ko, Miss Fuentes, why don't I give you a few more days
pag-isipan mo, sabi okay. niya. Alright. And then sa Friday, tawagan mo ako kung tutuloy ka o hindi. So, tinawagan kong parent, ang mother ko, tsaka sisters ko, sabi nila, go. Malay mo, baka talagang doon na ang ano mo. So, tinawagan ko siya. Sabi nila, kahit hindi ka pumunta for interview, you're so depressed, masyadong na-devastate ka, pumunta ka sa California, i-visit mo yung mga cousin natin doon, mga friends mo. So, I called and I said, I'll be there for the interview. Siyempre, prepared ako, ready ako. Dumating ako a day before, inikit ko ang Glendale just to familiarize myself. I-research ko ng konti. And then I went for the interview. The same thing, it was a civil service kind of interview. May mga panels, may mga personal interview, may mga department directors na nag-interview sa akin, may mga community members na nag-interview, employees, and then the department director. I remember noon, almost 100 din kami. Nationwide yung search nila. So, umuwi na ako, bumalik akong Florida. Tinawagan ulit ako for second round of interview. Out of top 40, nag-top 3 ako. So, bumalik ako. So, I did my best again. Tapos noon, October, in-offer sa akin yung job. Eh, hindi pa dumadating yung insurance money para i-fix ko yung bahay ko. Sabi nung boss ko, well, nakapag-intay na kami this long. Bibigyan kita hanggang December. October na yun. Sabi ko, my God, 2 months. Paano ko i-rebuild yung bahay ko? Sabi ko, okay, I'll let you know. December, wala pa yung pera. Tumawag na ako. Sinabi ko na, hindi ako makakarating. Alam mo ba, sabi niya, talagang heaven bless him. Give me a date next year. Sabi ko, oh my God, are you sure? Sabi niya, I really want you. So sabi ko, okay, I'll be there February 13, 1993. Before Cupid. Oo. Tapos sabi niya, okay, give me a letter. Kasi gusto niya ngayon, meron na akong promissory letter. Tapos nag-negotiate na kami ng salary, benefits, everything. Binigay naman lahat yung hiningi ko. So, lumipad ako dito noong February. February 18, first day ko sa job. In-introduce niya ako sa lahat. And since February 18 hanggang September of this year, nag-retire na ako from the city. Wow. As planning and zoning administrator for the city of Glendale. I was the highest ranking Filipino-American sa city of Glendale for almost 20 years. Wow. Thank you. At ngayon, mga ka-Pilipino, ano ang ating itatanong kay Edith? Dito sa kanyang mga naging karanasan, tagumpay, na may pagmamalaki ng isang Pilipino dito sa Amerika na very deserving at karapat-dapat. Ano ang iyong ninanais na maging lalong malawak na pagtulong sa Glendale? Sa tingin ko, talagang public service na ang naging career ko tsaka profession ko. So, ang ano ko talaga is a lifetime of public service. Nung in-announce ko yung retirement ko, na actually, March, in-announce ko yung retirement ko. Magre-retire akong September of this year, 2012. 2012. Maraming tumawag sa akin. Mga employees, business owners, property owners, yung mga nakakakilala sa akin. Sabi, Edith, hindi ka pwedeng umalis sa City of Glendale kasi ikaw lang natatakbuhan namin. I mean, for almost 20 years, maraming nakakilala sa akin. And I think for almost 20 years, lahat ng lumapit sa akin, kahit papano,
talagang tinry ko yung best ko na matulungan sila. So sabi ko, well, magre-retire na ako, so I really don't know kung but I am still wanting at saka focused ako to help the community. So ang lumabas ngayon na-convince ko yung sarili ko pati ng mga kaibigan ko, tatakbo ako for Glendale City Council. So magiging ano naman to, April 2013 ang election. So ngayon preparing kami and gearing up for a big campaign. So April 2, 2013 election sa Glendale. 2013 election sa Glendale. Mga kapilipino, yan po ang dahilan kung bakit ang Utusan.tv ay buong karangalan na niyaya para mapakinggan po natin ang isang napakagandang halimbawa na isang tunay na Pilipino na may pagmamalaki sa hindi lamang sa ating bansa Pilipinas, kundi dito sa pinakamayamang bansa sa ibabaw ng lupa, ang Amerika. Isipin ninyo yan. Kaya, dalangin namin at tinitiyak ko na after April 2nd, ang tawag ko sa iyo ay Council Room. Good luck. Good Thank luck. you very much. Talagang hoping ka. Isa pa gusto kong may representation ang Filipino-Americans. Right. Yeah. Kasi 106 years nang na-charter ang Glendale. Wala pang Pilipino na nakakapasok sa City Council. Kaya we're hoping ito ang first time na mangyari. At saka karapat-dapat ka talaga. Karapat-dapat. Pwede namin isigaw na walang iba na tao na Pilipino na karapat-dapat para mag-represent sa bansang Pilipinas sa lungsod ng Glendale. Edith Fuentes. Apo. Kaya sinasabihan namin, yung may mga kamag-anak, kakilala, o may mga kaibigan sa City of Glendale, California, spread lang po yung word and spread the news. Fuentes for City Council, April 2nd, 2013. Go out and vote. Importante po sa lahat to vote. Kahit absentee, kahit na ano, pero go out and vote. Ilan lahat ang botante sa Glendale? 60,000 ang registered voters ng Glendale. Ang Filipinos, out of almost 14,000, meron tayong mga 4,000 na Filipino-Americans na registered voters. Ang nanonood sa atin ngayon, pinakita ko sa iyo ang aming software na nagmamonitor, ay 2,192 na mga Pilipino na nanonood ngayon sa ating program. At the same time, ito ay i-play namin sa YouTube. This will be become a permanent everyday na nandun sa YouTube. So, dalangin namin na sana ay ipagtagumpay hindi lamang mo, kundi ipagtagumpay namin dahil kami mga Pilipino. Karangalan ko po yan. Karangalan din namin. At isang tanong, nabanggit mo kasi zoning dito. Itong street na ito, Flower Street, nakatabi ko ang mga giant companies, ang Steven Spielberg, DreamWorks, Channel 7, Arian, properties ng Disney. Ano ang masasabi mo rito sa street na ito? Ang Flower Street ngayon ay nagiging isang signature street sa Glendale. As a matter of fact, instrumental ako sa I was zoning administrator nung inapproban namin ang buong plano ng DreamWorks. Pati Imagineering at saka Channel 7. Na-meet ko nga personally sila Spielberg, Katzenberg, tsaka Geffen. Kasi ako yung nag-approve ng mga variances at saka conditional use permits nila dyan. Pati yung helicopter pad ng Channel 7, pati yung buong ano. At saka marami pong Pilipino na animators. Yan, nandyan na-meet ko silang lahat. No? Nandyan nga yung, alam mong dalawang gate ang ginawa ngayon ng property ng Disney. Art Center. Pagkagabi, umaalis ako rito, nakikita ko yung
bukas lahat ang ilaw doon sa from first floor to fourth floor. Sabi ko, nariyan ngayon yung mga artists ng Disney at gumagawa ng mga animations. Tsaka mga head and supervisors nila dyan, mga Filipinos na Napakadami. animators and designers. You will be proud. Pag nakita mo sila, yung staff nila, ang mga head, Filipino. Pwede ko rin ipagmalaki na nakahanay ito studio ko. Dito sa Hanay. Ang Flower Street. At saka, alam mo, ito na pagkukwentuhan natin. Tuwing araw, napapasok ako sa studio. Didadaan ako sa DreamWorks, dadaan ako sa Channel 7, nadadaanan ko yan ng Disney property. So sabi ko, hello, DreamWorks, hello, Channel 7, hello. Darating ang araw, ang malaki ay hindi na lumalaki, ang maliit ang Lalaki pa rin. Ayan ang sinasabi ko. Pagpasok ko sa aking studio, ay sabi ko, napakaliit mo, pero ikaw ay ang lalaki. That's good, very good. So, okay, ako ay nagagalak. Pinagbigyan mo ang ating paanyaya na man din magsilbi kang magandang halimbawa sa ating mga ka-Pilipino at ka-OFW. Mabuhay ka. Good luck. Mabuhay din po. And Councilwoman Edith Fuentes. Salamat po, salamat. Mga kababayan, salamat din. Mabuhay tayo. Mga ka-Pilipino, Edith Fuentes, may pagmamalaking Pilipino, botohan po natin. Ini-endorse na ng Otosa.tv sapagkat itong aming studio ay nasa loob ng siyudad ng Glendale. Hindi dahil doon, mga ka-Pilipino, kundi kumbinsido ang inyong lingkod. Alam naman ninyo, ako ay numero 1 na nagkukomentaryo sa mga politiko. Pero dito sa Amerika, mga ka-Pilipino, hindi katulad ng mga politician sa Pilipinas. Dito ay malinis ang labanan. Sa Pilipinas, ewan ko kaya, napakalaki ang aking komentaryo. Bueno, ang karangalan ng ating himpilan, ang ating nakaugnay, si Edith Fuentes, ang running for a position City Council ng Glendale, California, United States of America. Ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay masa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.